napag-usapan natin ang patungkol sa magic na ginagamit ng mga Demon Primordials at ang pag-iisip nitong si Dagrawel kung sino ba sa mga Primordials ang nag-cast nitong magic na ito dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So ang kutob nga nitong si Dagrawel maalin daw kina Reyn at Ultima, pero ngayon kasi wala nang time para mag-isip pa patungkol dito itong si Dagrawel kasi kailangan niya umaksyon at tanggalin ang epekto ng nihilistic parade sa may battlefield. Ang nihilistic parade nga kasi isang dark magic kaya ito ay negative energy at para may offset mo ito kailangan mo lang ng opposite which is a positive energy. Alam na naman natin na isang giant mass of energy itong si Demon Lord Dagrawel kaya walang kahirap-hirap niyang natanggal ang nihilistic parade nitong si Gadra. Patuloy lang ngayon ang pagmamarch ng mga soldiers na Titan. Wala silang pakiramdam na takot. Alam naman nila na mamamatay nga ang ilan sa kanila pero diretso pa rin sa pagsugod itong mga Titans na ito dahil malaki ang tiwala nila sa kanilang leader na si Dagrawel. Ganon sila ka-loyal na followers. Nakita naman itong si Adalman kung anong ginawa nitong si Dagrawel sa may nihilistic parade nitong si Gadra. Kaya sabi ni Adalman hindi daw siya makapaniwala. Sabi naman ni Gadra talagang itong si Dagrawel daw na daw ang real deal. Walang kahirap-hirap daw nito na ini-neutralize ang isang napaka-dangerous na magic. Nasira na ni Gadra ang formation ng mga Titans nung una. Pero ngayon back on track na uli itong mga ito. Napaka-resilient daw talaga itong mga Titans. Ang mga Titans na nagtamo na malalang injury pero hindi namatay na-recover na agad ang kanilang mga natamo na damage. Kaya parang wala na nangyari. Dahil doon na-realize nitong sila Adalman dito na kahit na bumagsak nga ang bilang ng mga Titans na ito ganun pa rin ang level of threat nila. Kaya nakakatakot na daw actually ang kanilang situation. Natakot itong sila Adalman habang nakikita nila na patuloy pa rin ang pagmamarcha nitong mga giants dito kahit na ang dami na nga nilang ginawa ng mga atake. Kaya hindi daw talaga maganda na kalabanin ang mga hindi nakakaintindi ng common sense. Pero hindi lang naman side nitong si Demon Lord Dagrawel ang ganon. Actually, mas ganun pa nga daw lalo itong side nitong si Rimuru. Talagang walang takot na lalaban itong mga alagad nitong si Rimuru kapag nakareceive sila sa kanya ng order. Napansin dito nitong si Adalman na ang lower rank giants lang ang kanila nagawang ma-eliminate habang ang mga elite warrior of higher ranks walang natamo na damage. And expect ni Adalman na makakapag-deal man lang sila ng injury sa mga giants na ito. Pero hindi nga nila nagawa yon kasi mabilis na nakapag-recover agad yung mga giants. Kaya napatitig sila Adalman at Gadra sa may isa't isa at iniisip nila ngayon kung ano ba ang kanilang kasunod na gagawing aksyon. Sabi nitong si Gadra ano na daw ang balak nitong si Adalman. Kaya nag-reply itong si Adalman dito na masyado daw marami ang nagamit niyang mana. Kaya for now mag-pullback na lang daw muna sila. Mabuti na lang daw at immortal itong kanyang army kasi hindi rin daw natatakot na mamatay itong mga soldiers na ito. Kung baga kahit na mag-retreat ang kanilang leader hindi sila mawawala ng moral sa pakikipaglaban. Na-realize ito dito nitong si Gadra na oo nga daw pala wala daw takot na mamatay ang mga giants pero ganun din naman daw ang army nitong si Adalman kaya hayaan na lang daw nila na magpatayan itong mga ito. Ngayon binigyan itong si Adalman ng order itong si Wendy na bumalik na nga ito sa may long wall. Nagawa na naman daw nila ang kanilang role kaya wala na daw point na manatili pa sila dito. Ang kailangan na lang daw nilang gawin ngayon ang bumalik at mag-provide ng report patungkol sa threat nitong Titan Army na hindi nga natinag itong mga ito sa inikas nila ng mga magic. Tapos na ang opening act nitong sila Adalman. Ang kasunod naman daw na magiging bakbakan dito ang clash ng dalawang major forces. Maraming Death Knights itong si Adalman. Tatapat itong mga ito sa mga elite giant warriors pero most likely daw sa nakita nilang terrifying performance ng mga giants hindi mananalo itong mga Death Knights dito. Parehas daw na walang takot sa kamatayan itong dalawang army na ito pero magkaiba daw ang level of strength nitong dalawa. Napakalakas daw ng destructive power nitong mga giants. Baka daw apakan lang itong mga
mga ito ang kanyang mga Death Knights. Kaya ang kailangan daw nilang gawin ngayon ay ang mag-report kay Shion Dono. Sumang-ayon naman itong si Gadra dito na oo nga daw at kailangan rin daw nila na i-discuss ang kanilang mga future plans. So bumalik na nga itong dalawa at naka-receive na ng report itong si Shion sa kanila. Nag-iisip ngayon itong si Shion kung ano ang pinakamagandang gawin dito. Nakikita niya kasi ngayon ang battlefield habang nakatayo siya sa may taas ng long wall. Nakita niya ang mga magic na inicast nitong sila Adalman at Gadra. Akala rin daw nitong si Shion sila na ang panalo nung nagcast itong dalawa ng malakas na magic. Pero hindi daw pala tumalab itong mga magic na ito sa mga Elite Warrior Giants. Kahit na hindi pa fully na nai-report nitong sila Adalman sa kanya nangyari, aware na itong si Shion kung gaano ka-dangerous ang kanilang position. 2 oras na daw ang nakakalipas simula nung magsimula ang kanilang laban. Pero ngayon pala magiging seryoso itong laban na ito. Greatly na nai-reduce ang Titan Army at ngayon sasalpok naman itong mga ito sa 2,000 Death Knights nitong si Adalman na nasa may center kasama ng 10,000 na Bone Soldiers with secret weapons. Balak nitong mga ito na palibutan itong mga Giants. Kaso lang outnumbered pa rin sila kaya hindi nila yung kaya. Obviously hindi nila kayang manalo pero okay lang daw yon kasi sabi nitong si Adalman ipapakita niya daw sa mga Titans na ito ang horror of the dead soldiers. Hindi nga balak manalo nitong si Adalman from the start. Ang balak niya talaga dito mag-deal lang ng malalang damage sa mga Giants sa kalaban. Talagang gusto niya lang na ma-reduce palalo ang bilang nitong mga Giants na ito kasi ang main force nga daw talaga ang Yomi Gairi at ang Terror Knights or Shion's Fan Club kasama ng Bloody Knights na under nitong si Ruminas. In a sense, expendable pawns lang daw talaga itong sila Adalman. Parang ang role lang talaga nila Adalman dito ang alamin ang weak points ng mga kalaban para makapag-prepare ang main army once natatapat na sila dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.